Ayun po, magandang umaga po sa inyo lahat. So, medyo kinakabahan ako ngayon, kaya bagay na bagay ang sermon na ito para sa akin. Maikli lang yung oras natin, di sapat, kaya tayo magsimula na. Tayo muna yumukot manalangin. Banal at mahabagay namin Diyos Ama na lumikha ng langit at lupa, maraming salamat po sa dakilang biyaya ng kaligtasan na ipinagkaloob ninyo po sa amin sa pamamagitan po ng mahalagang dugo ng Panginoong Hesus na dumanak doon sa krus. Ngayon kami po ay may kasiguraduhan na makakarating kami sa inyong kaharian balang araw. Ngayon rin po nagpapasalamat po kami na tinipon ninyo po ang karamihan sa mga kapatiran ng Cavite Churches dito sa oras na ito upang makapag-aral ng inyong salita. Nawa, tulungan ninyo po kami na makuha yung mahalagang aral na ito nang sa gayon ay maging kalakasan po namin ito sa aming buhay pananampalataya. Ngayon rin po ako po'y humihingi ng inyong kalakasan, karunungan dito sa aking mahinang dila na maipangaral ko lamang na maayos ang inyong salita, buwang loob at nawa ay tulungan ninyo kami mula umpisa hanggang sa matapos po ang oras na ito. Ngayon po magsisimula na po kami. Dalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay. So malinaw po ba? Medyo nag-echo sa pandinig ko. Okay lang naman? Sige po, buksan po natin ang ating Biblia. Sa Juan, chapter 14, verse 1. John chapter 14, verse 1 po. Basahin natin ito na sabay-sabay. Nakita na? Okay, dahan-dahan tayo. Juan chapter 14, verse 1. Pagkatapos, verse 27. Okay? John chapter 14, verse 1. Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya rin naman kayo sa akin. Verse 27 ulit. 3, 2, 1. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag mabagabag ang inyong puso o matakot man. Nung tayo magkaroon ng kaligtasan, tinanggap natin itong kapayapaan na ito. Kaya ngayong oras na ito, yung paksa ng ating sermon ay huwag mabagabag ang inyong puso o matakot man. Bakit? Dahil mayroong kapayapaan ng Diyos. Ngayong oras na ito, pag-aaralan po natin, ano ba yung kapayapaan na mula sa Diyos? Bakit hindi na natin kailangan na labis na mag-alala? At ano naman yung kapayapaan na ibinibigay ng sanlibutan? Pagkatapos, ano yung kailangan natin gawin nang sa gayon ay maingatan po natin yung kapayapaan na tinanggap natin mula sa Diyos? Paano magiging lubos yung ating kapayapaan? Okay? So maikling background lamang po dito sa verse na binasa po natin. Isa po ito nakakamanghang tagpo rin sa Bible. Ito yung oras na kung saan si Jesus malapit na siyang hulihin. Malapit na siyang mamatay doon sa krus. Pag-isipan po ninyo yung bagay na ito. Siya yung malapit ng hulihin. Malapit ng pahirapan. Malapit ng patayin. Siya yung dapat nakabahan o mag-alala sa mga mangyayari sa kanya, tama? Sa halip na mag-alala o maging abala upang paghandaan yung parating na problema, nagbigay pa siya ng oras upang bigyang aliw o comfort yung kanyang mga alagad. Dito po pinapakita talaga na inibig niya yung kanyang mga alagad sila hanggang sa katapusan. Ipinakita niya rito yung kanyang interes sa kanilang mga takot, sa kanilang mga pag-aalala, na para bang hindi siya yung pahihirapan. Okay? Sabi po rito sa John chapter 13, verse 36, sinabi sa kanya ni Pedro, sa kanya ni Simon Pedro, Panginoon, saan ka pupunta? Sumagot si Jesus, sa pupuntahan ko ay hindi ka makakasunod sa akin ngayon, ngunit pagkatapos ay makakasunod ka.
Sabi ni Jesus sa kanila, sa pupuntahan ko ay hindi ka makakasunod sa akin ngayon. Ito po'y talagang sapat na para mapuno sila ng takot o pagkabalisa. Yung mga alagad ni Jesus talagang iniibig siya. Yung ideya na mawawala sa kanila si Jesus, mahihiwalay sa kanila si Jesus, at hindi sila makakasunod sa kanya, ito'y talagang napakasakit para sa kanila. Tama? At sila'y naniniwala sa kanya bilang Mesiyas na tagapagligtas. Naniniwala sila na si Jesus yung magpapalaya sa kanila. Ngunit paano na? Mawawala si Jesus at hindi sila makakasunod. Yung pakiramdam nila, para ba sila yung tupa na iiwan sa gitna ng maraming mababangis na hayop? Ang ating Panginoon, nalalaman niya kung ano yung nasa puso ng tao. Alam rin niya kung ano yung tumatakbo sa isipan ng kanyang mga alagad. Alam niya kung paano sila nababagabag at kung ano yung mga pagkabalisa na mayroon sila. Yung kawalan ng pag-asa o kawalan ng kapayapaan sa kanilang mga puso at isipan. Pareho sa panahon po natin ngayon. Meron po ba rito na walang problema o alalahanin sa buhay? Meron po ba? Lahat tayo meron. Kahit ako, merong alalahanin, merong problema rin na dumarating. At napakahirap na iwasan yung mga bagay na ito sa buhay natin. Tama po? Halos karamihan sa problema natin o problema ng mga tao sa mundong ito ay gawa dahil sa meron silang sakit. Meron silang problema sa pera. Meron silang problema sa relasyon sa pamilya o kaya sa kaibigan. Meron silang problema dahil sa trabaho o hindi tiyak yung mga mangyayari sa hinaharap. Nag-aalala sila na baka mabigo sila. Ang mga tao ay labis na nababahala sa mga bagay na ito. At tayong mga Kristiyano rin po, hindi exempted sa bagay na ito. Kaya nga po, una sa lahat, kailangan po nating maunawaan na walang tunay na kapayapaan sa mundong ito. Gaya na sinasabi sa Biblia. At ang tanging lugar lamang na mahanap po natin yung tunay na kapayapaan at tunay na kapahingahan ay mula sa Diyos. Mula sa Diyos. Kung isi-search po ninyo yung Facebook account ko, yung profile picture ko, nakasuot po ako doon ng t-shirt, may nakasulat, "Not a warrior." Not a warrior. Kaya minsan, natatawa po ako pag naisip ko po iyon. Lalo na sa oras na ito. Talaga pong makaka-relate tayo sa bagay na ito. Di ba po? Lagi tayo nagbibigay ng advice o payo sa mga kakilala natin o mga kaibigan natin na may mga problema. Huwag ka nang mag-alala. Okay lang yan. Don't worry. Tama? Mabuti yung sinasabi po natin, itong mga salitang ito. Gayon pa man, yung problema, hindi naman nawawala. Di ba? Kung sasabihin natin, don't worry, huwag kang mag-alala, yung problema niyo po ba nawala? Upang ang isang tao ay hindi talaga mag-alala sa isang bagay, kailangan malutas muna yung problema niya. Yun muna, di ba? Pag nalutas, pwede na siyang hindi mag-alala. Halimbawa po, may isang tao talagang gutom na gutom. Kaya una, dapat bigyan muna natin siya ng pagkain. At pagkatapos, pwede na natin sabihin, huwag ka nang mag-alala. Di ba? May isang taong merong malubhang sakit. Pwede natin sabihin ng maayos, magiging okay ka rin. Pero sa totoo lang, inaaliw lang natin yung puso niya. Pero hindi natin talaga nalutas
yung problema niya sa sakit. Hindi ko sinasabing masama ang bagay na ito. Okay ito. Pero yung Panginoon natin, naiiba. Bakit? Sabi sa Bible, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Huwag mabagabag ang inyong puso o matakot man. So, nagbigay muna siya. Pagkatapos niyang magbigay, sinabi niya, huwag mabagabag ang inyong puso o matakot man. Kapag tayo po pupunta sa hospital, yung doktor o kaya yung dentista, magbibigay sa atin ng gamot. At pagkatapos, sasabihin niya, huwag ka na mag-alala. Pero dito sa John chapter 14, yung bagay na binibigay ng Diyos sa atin ay kakaiba. Napaka-espesyal. Malayo sa ibinibigay ng sanlibutan sa atin. Kaya nga po yung importante yung bagay po rito, yung Diyos mayroon nang ibinigay sa atin. At pagkatapos sinabi niya, huwag mabagabag ang inyong puso o matakot man. Una, meron siyang ibinigay at pagkatapos sinabi niya yung mga salitang ito. Okay? Halimbawa, sabi ng Diyos sa atin, di ba? Matuto kang magpatawad. Di ba? Kaya nga, una, dapat tayo muna unang makatanggap o makaranas ng kapatawaran. Patawad muna tayo ng ibang tao o ng iba. Nang sa gayon, magagawa na nating magpatawad rin sa iba. Yung mga tao na hindi pa talaga nakaka-experience ng tunay na kapatawaran, sila yung mga taong hindi kayang magpatawad. Sabi rin sa Bible, maging ilaw ng sanlibutan, maging liwanag tayo. Kung gayon, dapat munang tumanggap tayo ng liwanag. Kaya una, binigyan muna tayo ng liwanag mula sa Diyos. At yung liwanag na ito yung kailangan nating i-reflect sa ibang mga tao. Gaya ng isang buwan. Kaya ito yung bagay na pag-aaralan po natin ngayon. Okay? Nakakasunod po ba? Ang kapayapaan na ibinibigay ng mundo sa atin, pansamantala lamang. Hindi matatag. Ang kapayapaang taglay ng sanlibutan, mababaw lang. Hindi tunay na kasiya-siya. Kasasabi natin, peke. Yung sanlibutan, madalas maririnig ninyo, pinag-uusapan yung patungkol sa kapayapaan. Pero kaunti lamang yung nalalaman nila rito. Di ba po? Uso ngayon yung world peace. Pero isa lamang po itong ilusyon. Ito yung madaling nabibigo sa oras ng pagsubok. Kapag yung sanlibutan nagbigay, magbibigay ito. Pero hindi ito magtatagal. Mabilis maglaho. Kaya nga po yung kapayapaan ng Diyos na ibinibigay sa atin ay naiiba. Kapag si Kristo ang nagbigay, dinadala niya tayo doon sa walang hanggan. Kapag si Kristo ay nagbigay, binibigay niya yung walang hanggan at pagkatapos, hindi niya na ito babawiin sa atin. Ito'y mananatili na sa atin magpakailanman. Bakit niya sinabing ang aking kapayapaan? Ano po ba yung kapayapaan ng Diyos? Puntahan po natin Filipos chapter 4 verse 7. Filipos chapter 4 verse 7. Pwede niyo po bang basahin ito para sa akin? Filipos chapter 4 verse 7. Pakibasa, 3-1. Ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong mga puso. Ang kapayapaan ng Diyos ay isang bagay na hindi kayang gawin ng tao. Hindi maabot ng pag-iisip ng tao. Ang kapayapaan ng Diyos ay regalo mula sa Diyos.
Ang kapayapaan ng Diyos, ito po yung nagproprotekta sa ating sa atin mula sa lahat ng ating mga alalahanin. Mula sa lahat ng ating mga kabiguan. Ang kapayapaan ng Diyos daw ay gaya ng isang bantay. Binabantayan niya yung ating mga puso. Naalala niyo po ba ano yung mga pangalan ni Jesus sa Isaiah chapter 9 verse 6? Marami siyang pangalan doon, di ba? Puntaan natin, Isaiah chapter 9 verse 6. Isaiah chapter 9. Basahin natin po ito sabay-sabay, verse 6. Isaiah chapter 9 verse 6. Okay, basahin po natin, 3 to 1. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, kapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. So si Jesucristo raw, siya yung ating kamanghamanghang tagapayo. Siya yung makapangyarihang Diyos. Siya yung ating walang hanggang Ama. At siya rin po ang prinsipe ng kapayapaan. Siya yun lamang yung tunay na makakapagbigay sa atin ng tunay na kasiyahan at tunay na kagalakan at tunay na kapayapaan sa ating buhay. Huwag po ninyo itong kakalimutan. Okay? Kung gayon, paano tayo dapat magkaroon ng kapayapaan? Paano? Kung babasahin po ninyo dito sa Bagong Tipan, lalong-lalo na yung mga sulat ni Apostol Pablo, kilala natin si Apostol Pablo. Siya yung taong labis na nagdusa habang nabubuhay siya sa mundong ito. Sa kanyang mga pagbati, lagi niya sinasabi roon, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos. So ano sabi roon? Biyaya muna at pagkatapos, kapayapaan. So yung kapayapaan na ibinibigay ng Diyos ay makukuha natin pagkatapos natin matanggap yung kaligtasan. Kaya kapag tayo mga ligtas na, sabi ng Diyos, huwag mabagabag ang inyong puso. Huwag mabagabag ang inyong puso, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Bakit sinabi ng Diyos yung bagay na ito? Okay? Kung sinabi ng Diyos, huwag mabagabag ang inyong puso, ibig sabihin, may rason para dito. So, una, parang ganito, yung Diyos, araw-araw tayong binibigyan ng pagkain. Tama? Kaya nga sinasabi niya sa atin, huwag mabagabag ang inyong puso. Gaya po nito, mayroon siyang ibinigay sa atin. Sa John chapter 4, dito sa John chapter 14, maraming bagay ang ibinigay sa atin yung Diyos. Kaya nga sinabi, huwag mabagabag ang inyong puso. Sa sanlibutan, sinasabi sa atin, huwag mabagabag ang inyong puso. Hanggang doon lang. Pero sabi ng Diyos, huwag mabagabag ang inyong puso. May karugtong. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Huwag mabagabag ang inyong puso. Bakit? Kasi tayo sumasampalataya sa makapangyarihang Diyos. Sa Awit 46 verse 1, Awit 46 verse 1, babasahin ko, ay pakibasa na lamang. Awit 46 verse 1, pakibasa po sabay-sabay, 3 to 1. Babasahin ko rin, Awit 124 verse 8, sabi rito, ang saklolo natin ay nasa pangalan ng Panginoon, na siyang lumikha ng langit at lupa. Mga kapatid,
Huwag mabagabag ang inyong puso. Bakit? Dahil ang ating Diyos, Ama, siya yung mayroong walang hanggang kapangyarihan, walang hanggang karunungan, walang hanggang kabutihan. Alam niya kung ano yung pinakamabuti sa atin. At kaya rin sinabi sa Roma chapter 8, verse 28, ginagawa niya lahat ng bagay na mabuti. Nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ginagawa niya mga bagay na mabuti. Okay? Yung ating Diyos, naroon siya sa kanyang trono. Siya yung Panginoon ng hukbo ng langit. Siya rin yung may control sa lahat ng mga bagay dito sa mundong ito. Kontrolado niya. Bakit ka nanlulumo o kaluluwa ko? Ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan, isang handang saklolo sa kabagabagan. Kaya nga, hindi dapat tayo labis na mag-alala. Tama po mga kapatid? Kaya nga sinabi ni Jesus rin, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sabi sa unang Pedro, chapter 1, verse 8, unang Pedro chapter 1, verse 8, babasahin ko na lamang po para sa inyo. Hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan at kayo nagagalak na may galak na hindi may paliwanag at puspos ng kaluwalhatian. Sa gayon ding paraan po, dapat tayong magkaroon ng ganap na pagtitiwala sa kanyang pag-ibig. Magtiwala tayo sa kanyang pag-aalaga kahit hindi natin siya literal na nakikita sa ating mga mata. Tama? Dahil yung kanyang pag-aaruga sa atin ay nananatili sa atin. Ito yung pananampalataya na kailangan natin palaguin. Lumago nawa tayo sa pananampalatayang ito. Okay? Malinaw po? Pangalawang rason, bakit hindi dapat tayo labis na mag-alala? Sabi rito sa Bible, John chapter 14, verse 16. 1 chapter 14, verse 16. Balikan po natin yung main chapter natin. Basahin natin ito na sabay-sabay. 3 to 1. At hihingin ko sa Ama at kayo bibigyan niya ng isa pang mang-aaliw upang makasama ninyo siya magpakailanman. Sinabi rin po rito niya, kayo bibigyan niya ng isa pang mang-aaliw. Mang-aaliw. So yung salitang mang-aaliw, nagmula po sa salitang Latin na comforter. Hindi yung higaan ha. So yung comforter, nagmula daw sa dalawang salita, ibig sabihin, with, together, o alongside. Ano ibig sabihin po nito sa Tagalog? Kasama. Yung isang salita pa, pinagmulan niya, fortis. Ibig sabihin, strength. Kalakasan. So ano po ibig sabihin po nito? Yung mang-aaliw daw o yung comforter daw ay nariyan o nasa tabi ng mga nangangailangan upang magpalakas. Sino po yung nangangailangan? Sino po yung nangangailangan? Tayo. Tayo yung mahihina. Kaya yung reference po nito, syempre, yung binabanggit na mang-aaliw, ito po yung Holy Spirit. Yung Espiritu Santo. Okay? At sinabi sa Biblia, sinabi ni Jesus, isa pang mang-aaliw. Isa pang mang-aaliw.
Ibig sabihin, yung Holy Spirit, siya raw yung papalit sa pwesto ni Jesus dito sa mundo. Okay? So, ibig sabihin, kaya hindi na dapat tayo labis na mag-alala. Pwede nating sabihin, meron tayong dalawang mang-aaliw. Dalawang comforter, dalawang helper, dalawang nagpapalakas. Yung Holy Spirit dito sa lupa at si Kristo sa langit. Sabi sa unang 1, chapter 2, may sinabi doon, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Heso Kristo na siyang matuwid. Sa madaling salita po, si Heso Kristo raw, siya'y namamagitan para sa atin sa Diyos Ama. Habang yung Holy Spirit naman, siya naman yung tumutulong sa atin sa pang-araw-araw na buhay natin sa mundong ito. Sabi sa Roma chapter 8, verse 26, Roma chapter 8, verse 26. Okay? So basahin na lang natin sabay-sabay. 3 to 1. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitan na may mga daing na hindi may pahayag. Habang tayo nabubuhay pa dito sa lupa, ang Espiritu mismo ang namamagitan na may daing na hindi may pahayag. So yung Holy Spirit yung nagbibigay sa atin ng kalakasan, kaaliwan, nagpapatatag sa atin sa iba't ibang paraan. Kapag kayo po'y nakakaramdam ng parang mag-isa lang kayo, yung Holy Spirit yung magbibigay sa atin ng kaaliwan. Biyaya naman kapag nakakaramdam tayo ng kahinaan. Gabay naman kapag nakakaramdam tayo ng pagkalito. Hindi natin alam ano ba yung dapat na gawin. Yung Holy Spirit, sa huling hininga po natin, makakasama natin siya rito habang nabubuhay po tayo. Okay? Siyempre po yung Diyos, pinahihintulutan niya sa ating mga buhay yung mga kahirapan na ito. Pero huwag tayong labis na mag-alala, sabi ng Biblia. Malinaw po? Kaya nga po mga kapatid, huwag nating asamin yung kapayapaan na ibinibigay ng sanlibutan. Ano po ba yung kapayapaan na ibinibigay ng sanlibutan? Yung katangian, yung nature ng tao, gusto natin, di ba? Gusto ng tao, payapa. Bakit kayong mga magulang labis na nagtatrabaho? Labis na nagpapagal? Kasi gusto ninyo magkaroon ng komportableng buhay. Tama? Ayaw ninyong magdusa sa hinaharap. Gusto ninyo kumita ng pera. Yan yung gusto ng mga tao. Para ma-provide yung mga pangangailangan ng pamilya, ng kanilang mga anak. Ang ilan, gusto maging sikat, maging mataas sa buhay. Pero sa tingin po ninyo, yung mga bagay na ito, yung pera, kasikatan, yung mga pagnanasa ng laman, ito po ba yung makakapagbigay ng tunay na kapayapaan sa puso ng tao? Ito po ba? Gaya po ng nalalaman na natin, meron tayong espiritu. Ang espiritu natin, ito yung kalarawan ng Diyos. Kaya nga hanggang sa sandali na ang ating espiritu ay hindi nasisiyahan sa Diyos, hindi masasatisfied ang tao. Hindi tunay na makukontento yung tao. Kaya nga, kailangan makakuha tayo ng kalutasan sa buhay na ito. Isa sa pinakaseryosong problema sa mundong ito, kamatayan. Tama?
Merong kamatayan. Kaya nga, yung mga tao sa mundong ito, labis na nag-aalala kapag malapit na yung kamatayan. Ito yung bagay na hindi kayang lutasin ng doktor o kahit ng mayamang tao. Kaya nga sinabi sa Isaiah 57, verse 21, basahin na lang natin. Isaiah 57, verse 21. Maikli lang siya. Isaiah 57, verse 21. Okay? Pakibasa. 3 to 1. Walang kapayapaan, sabi ng aking Diyos, para sa masasama. Walang kapayapaan para sa masasama. Dahil merong mapait na kapalaran yung mga taong ito pagkatapos ng kamatayan. Hindi nila alam ano yung naghihintay sa kanila pagkatapos ng kamatayan. Kaya nga, walang kapayapaan sa kanilang mga puso. Sabi sa Roma, chapter 3, verse 16, babasahin ko para sa inyo. Roma chapter 3, verse 16 at 17. Pagkawasak at kalungkutan ang nasa kanilang mga landas, at ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakilala. Walang takot sa Diyos sa kanilang mga mata. So, para magkaroon ng tunay na kapayapaan mula sa Diyos, kailangan muna nating malutas yung problema natin sa kamatayan. Kailangan muna natin, syempre, magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yung kapayapaan na ibinibigay ng sanlibutan, mayroong limitasyon. Ang kapayapaan na ibinibigay ng sanlibutan, madaling masira. Kapag mayroong pagbabago sa sitwasyon, nawawala na ito. At halos karamihan ng kapayapaan sa mundong ito ay nasisira ng kamatayan. Diba? Kapag malusog po kayo, wala kayong sakit, ang tao, payapa. Kapag ang tao mayroong magandang trabaho, siya ay payapa. Kapag maayos yung relasyon niya sa kanyang kapwa, sa kanyang asawa o kaibigan, siya ay payapa. Pero kapag yung magandang kondisyon na ito nasira, ano po nangyayari sa kapayapaan? Ano po nangyayari? Nasisira. Di ba? Pagkatapos ng kasal, yung relasyon ng mag-asawa, ang ganda. Pero darating yung oras na masisira ito. Kaya nga po, sa madaling salita, yung kapayapaan ng mundong ito na binibigay sa atin, panandalian lang. Pero yung kapayapaan na ibinibigay ng Diyos, isang bagay na naiiba. Kompleto, sakdal, perpekto. Panandali ang kapayapaan. Medyo okay pa. Di ba? Pero yung pinakabasama ay yung pekeng kapayapaan. Sabi rito sa Kawikaan chapter 14, verse 12. Proverbs 14, verse 12. Kawikaan chapter 14, verse 12. Okay? Pwede nyo bang basahin ito para sa akin? Pakibasa po sabay-sabay, 3 to 1. Halos lahat ng relihiyon na ginawa ng tao, sinasabi, pagkatapos ng kamatayan, tutungo ka sa mabuting lugar. Sinusubukan lang nilang i-comfort yung puso ng tao. Kasi kapag yung tao malapit na sa kamatayan, napupuno na ng alalahanin. Kaya kailangan nilang gawin, paginhawain yung puso ng tao.
Kaya sinasabi ng relihiyon ng tao, okay lang yan. Magiging okay ka rin. Pero yung mga tao, kapag nadaya ng relihiyong ito at nagtungo nga sila sa kamatayan at peke ito, ano po yung mangyayari? Kahit ako, nagkaroon rin ng kaisipan. Mayroong daan na tila matuwid, ngunit mga daang tungo sa kamatayan ang dulo nito. Meron pong isang halimbawa lang sa Bible, sa unang hari, chapter 22, patungkol rito kay Haring Ahab. So si Haring Ahab, siya po ay sasabak sa digmaan. Kaya siya ay nag-aalala kung siya ba'y mananalo dito sa digmaang ito. Kaya nagpatawag siya ng 400 mga bulaang propeta, mga propeta niya. At tinanong sila, mananalo ba ako dito? Alam niyo po ba ano yung sinagot ng mga propetang ito? Tingnan po ninyo. Unang hari, chapter 22, verse 6. Unang hari, chapter 22, verse 6. Babasahin ko na lamang. Nang magkagayoy, tinipon ng hari ng Israel ang mga propeta na may 400 lalaki. At sinabi sa kanila, hahayo ba ako laban sa Ramoth Gilead upang makipaglaban o magpaparaya ako? At sinabi nila, umahon ka sapagkat ibibigay iyon ng Panginoon sa kamay ng hari. Yun ang sabi nila. At pagkatapos, meron pang isang propeta rito. Tunay na propeta. Verse 17. Verse 17. Basahin natin sabay-sabay. 3-1. At kanyang sinabi, nakita ko ang buong Israel na nakakalat sa mga bundok, na gaya ng mga tupa na walang pastol. At sinabi ng Panginoon, ang mga ito ay walang Panginoon. Hayaang umuwi ng payapa ang bawat lalaki sa kanyang bahay. Ang buong Israel daw nakakalat sa mga bundok na gaya ng mga tupang walang pastol. Sa madaling salita, matatalo sila. Yung ibang mga propeta, siya sabi, mananalo ka, hari, lusog. Kaya narinig nila yung salitang ito ni Propeta Mikaya, nagalit sila. Kaya ang ginawa, may isang propeta roon sa verse 24, pagkatapos ay lumapit si Zedekias, na anak ni Kanaana, sinampal si Mikaya at sinabi, paanong umalis ang Espiritu ng Panginoon mula sa akin upang magsalita sa iyo? Kaya ang ginawa kay Propeta Mikaya, ikinulong siya. At yung hari, si Haring Ahab, naniwala doon sa mga bulaang propeta at pumunta siya doon sa digmaan. At bago yun, sinabi niya sa verse 27, basahin natin na sabay-sabay, 3-1, at inyong sabihin, ganito ang sabi ng hari, ilagay ninyo ang taong ito sa bilangguan at tustusan ninyo siya ng kaunting tinapay at tubig hanggang sa ako'y dumating na payapa. Sabi ng hari, hanggang sa ako'y dumating na payapa. Question, bumalik po ba siya ng payapa o hindi? Kung ipagpapatuloy po ninyo yung pagbabasa, si Haring Ahab namatay ng miserable sa digmaang iyon. Doon sa digmaan na pinaniwalaan niyang magtatagumpay siya mula doon sa mga sinasabi ng mga bulaang propeta. Naniwala siya sa peking kapayapaan. So sinabi ng mga peking propeta, magagawa mo yan. Magwawagi ka. At sabi rin ni Haring Ahab, ilagay ninyo siya doon sa bilangguan hanggang sa ako'y dumating na payapa. Pero sa verse 37, yung Haring Ahab namatay. Gaya po nito, maraming relihiyon sa mundong ito ang binabanggit ang patungkol sa kapayapaan pagkatapos ng kamatayan. Na ngayong buhay raw, pagkatapos mamatay ang tao, magiging masaya.
Pero, meron po bang pruweba sila? May ebidensya ba sila na masaya talaga? Wala. Walang ebidensya. Kung sasabihin lang nila, yung buhay mo, kapag gagawa ka ng mabuti sa mundong ito, susundin mo lang yung puso mo, yung plano mo, nang wala yung Diyos, magiging okay yan. Peking kapayapaan. Pero isa pang seryosong bagay, hindi lamang yung ibang relihiyon, kundi yung Kristyanismo rin. Maraming Christian denomination ang sinasabi rin yung bagay na ito. Sa Jeremias chapter 8 verse 11, Jeremias chapter 8 verse 11, babasahin ko na lamang. Sabi, kanilang pinagaling ng bahagya ang sugat ng aking bayan, na sinasabi, kapayapaan, kapayapaan, gayong walang kapayapaan. Halimbawa po, merong isang tao, merong terminal cancer, malapit nang mamatay. Pagkatapos, binigyan lamang siya ng mepinamic at paracetamol. Sabi ng doktor, sabi ng tao, pag ininom mo yan, magiging okay ka na. Tama po ba yun? Yan ay peke. Di totoo. Maraming tao sa panahon ni Propeta Jeremias, na gaya nito. Sa Jeremias chapter 14 verse 13, Jeremias chapter 14 verse 13, babasahin ko na lamang. Jeremiah chapter 14 verse 13 at 14. Nang magkagayoy, sinabi ko, Panginoong Diyos, sinasabi ng mga propeta sa kanila, hindi kayo makakakita ng tabak o magkakaroon man kayo ng tagutom, kundi bibigyan ko kayo ng tunay na kapayapaan sa dakong ito. At sinabi sa akin ng Panginoon, ang mga propeta ay nagsasalita ng kasinungalingan sa aking pangalan. Hindi ko sila sinugo o inutusan ko man sila o nagsalita man ako sa kanila. Sila'y nagpapahayag sa inyo ng sinungaling na pangitain na walang kabuluhang panghuhula at ang daya ng kanilang sariling mga pag-iisip. Mga kapatid, kaya kung walang kapatawaran ng kasalanan, kung sasabihin ng mga taong ito, kaligtasan na ito, walang kapatawaran, peke. Hindi yun totoo. Lahat ng kapayapaan po na ating tinatanggap na walang biyaya, lahat yun, peking kapayapaan. Mali na po. Ngunit sinasabi sa atin ng Diyos, yung mga bagay na hindi matutumbasan tungkol sa kanyang kapayapaan. Balikan po natin, John chapter 14, verse 27. John chapter 14, verse 27. Basahin natin na sabay-sabay muli. 3, 2, 1. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay na sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag mabagabag ang inyong puso o matakot man. Si Jesus ay napaka-espesyal. Ang kanyang salita ay napaka-espesyal. Ang kanyang buhay, siya mismo ay espesyal. Kahit yung kanyang kamatayan. At yung kanyang pangako ay tunay na kakaiba sa pangakong ibinibigay sa atin ng sanlibutan. Kaya nga yung mga alagad ni Jesus, nung sila'y sumusunod sa kanya, naranasan yung bagay na ito. Sila rin po, pagkatapos na sabihin ni Jesus ito sa kanila, dumanas rin ng kapighatian, pagdurusa. Gayunpaman, pareho sa atin, tayong mga tapat sa Panginoong Hesus, magkakaroon rin tayo ng mga bagay na hindi matumbasan, mga walang hanggan. Kaya yung mga bagay na ibinibigay ng Diyos ay kakaiba, ibang-iba sa bagay na ibinibigay ng sanlibutan. Sa mundong ito, di ba? Binibigyan rin tayo ng promise.
Sa kumpanya na pinagtatrabahuan po ninyo, malamang pinangakuan rin kayo. Kapag magtatrabaho kayo ng maayos, masipag, gagantimpalaan kayo. Bibigyan kayo ng benefits, bonus. Pero yung kapayapaan o yung pangako na ibinibigay sa atin ng Diyos ay tunay na naiiba. Sa mundong ito, merong pag-asa ang tao. Pero yung pag-asa na binibigay ng Diyos ay naiiba. Ang sanlibutan ay may pag-asa, pero ang Kristiyano ay mayroong buhay na pag-asa. Tama? Yung pagpapala ng sanlibutan at yung pagpapala ng Diyos ay naiiba. Kaya nga po, dapat maging malinaw po sa atin na ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa Ebanghelyo. Juan chapter 19, verse 30. John chapter 19, verse 30. Sabi rito, basahin natin sabay-sabay. 3 to 1. Nang matanggap ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, natupad na, at itinungo ang kanyang ulo, at siya ay namatay. Natupad na. Ano po yung natapos? Ano yung natapos? Natapos niya ng bayaran ang lahat ng ating mga kasalanan, walang hanggan. Para bang isang malaking utang na hindi natin mabayad-bayaran, pero may ibang taong nagbayad. Buo, labis-labis. Kaya nga sa panig natin ng mga may utang, maguguluhan, matatakot pa ba, mangangamba? Payapa na. Okay na. Kaya next chapter, sinabi po rito, ang sabi niya, muli, kapayapaan ang sumainyo. John chapter 20, verse 20. Okay? John chapter 20, verse 20 naman. Sabi rito, at nang masabi niya ito, ay kanyang ipinakita sa kanila ang kanyang mga kamay at tagiliran. Ano po yung kapayapaan na sinabi ni Jesus dito sa kanila? Ano yung kapayapaan na ito? Ito yung kapayapaan na tinanggap natin pagkatapos ng kaligtasan o sa pamamagitan ng kaligtasan. Okay? Nung kanyang pinadanak yung kanyang dugo, nung kanyang ipinako yung kanyang kamay at paa, nung sinibat yung kanyang tagiliran, kapayapaan, yung kaligtasan. Kaya't ang mga alagad ay nagalak na makita nila ang Panginoon. Verse 21, basahin natin ulit ng sabay-sabay. 3 to 1. Muling sinabi sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo, kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. Inulit ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo. Hindi lamang ito simpleng pag-uulit. Kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. So, ikalawang kapayapaan. Alam niyo po, si Jesus ay dumaan sa daan ng pagdurusa. Nung sinabi ni Jesus ito, yung mga alagad niya rin, lumakad sa pagdurusa. So, yung unang kapayapaan po, ito po tumutukoy sa kapayapaan nang matanggap po natin yung kaligtasan. Gayon rin, yung ikalawang kapayapaan na ito naman yung kapayapaan pagkatapos ng kaligtasan. Sa madaling salita, ito yung buhay natin, yung Christian life natin. Ito yung pang-araw-araw na buhay natin sa mundong ito. Mayroong ibinibigay na kapayapaan sa atin ng Diyos. Hindi lamang kapayapaan na tinanggap natin mula sa kaligtasan, kundi kapayapaan na mayroon tayo sa ating buhay Kristiyano.
So kapag babasahin po ninyo yung Biblia, lagi ninyo po makikita roon yung kapayapaan, laging kasama niya yung Ebanghelyo. So, ano yung kailangan natin gawin para maingatan po natin yung kapayapaan na ito? Una, ingatan natin yung ating four wheels of Christian life. Tama? Ano ulit yun? Una, Bible reading. Bakit? Kapag nagbabasa po tayo ng Biblia, mas higit natin nakikilala yung Diyos. Mas higit natin nalalaman yung mga pangako ng Diyos. Mga pag-asa mula sa Biblia. Kaya nga mula sa pagbabasa, mas higit tayo nagkakaroon ng kapayapaan. Tama? Pangalawa, ano po? Prayer o pananalangin. Kailangan rin natin manalangin sa Diyos. Humingi ng kapayapaan mula sa Diyos sa tuwing tayo nababagabag. Pangatlo yung fellowship. Maraming tao ang naguguluhan sa mundong ito. Lalong-lalo na kapag kasama niya yung mga hindi ligtas na tao. Pero kapag kasama po natin yung mga tao na gaya nating mga ligtas, gaya po nito, di ba po merong kapayapaan? Di ba po merong kaayusan? Tama? Napaka-importante na fellowship. At gayon rin po, kailangan po natin ipaalala sa ating mga sarili, yung ating kaligtasan. Yung patungkol sa Ebanghelyo. Paano natin mareremind yung ating sarili patungkol sa ating mga kaligtasan? Paano? Paano mareremind yung salvation sa sarili natin? Number one, kung ipapangaral natin ang Ebanghelyo. Ano po ba yung pangunahing mensahe ng Ebanghelyo? Actually, ito po yung pakikipagkasundo natin sa Diyos. Efeso chapter 6 verse 15. Malapit na. Efeso chapter 6 verse 15. Pakibasa. 3 to 1. Sabay-sabay. Efeso chapter 6 verse 15. 3 to 1. Babasahin ko naman ikalawang Korinto chapter 5 verse 19. Sa makatwid, kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan at ang kanyang sarili na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ibinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. So ano po yung ebanghelyo na sinasampalatayanan natin at pinapangaral natin? Ito po yung ebanghelyo ng kapayapaan. Kaya yung mga tao na mayroong kapayapaan sa kanilang mga puso at nakapagkasundo na sa Diyos, kailangan nating ipangaral yung ebanghelyo. Tama? Kailangan nating ipangaral ito sa lahat ng mga tao, kasama yung mga brothers at sisters. Meron tayong ebanghelyo sa ating mga puso. At itong ebanghelyong ito, pwede itong maging kapayapaan rin natin sa ibang mga tao. Kaya yung ebanghelyo po, una, ito po'y pakikipagkasundo sa pagitan ng Diyos at ng tao. At pangalawa, ito rin po'y pakikipagkasundo ng tao sa tao. At kahit ang kapayapaang ito ay nagiging dahilan rin sa mga taong malapit ng pumanaw na maging panatag yung kanilang mga puso. Kaya nga po, yung ating pinapangaral ay isang bagay na kakaiba, nakakamangha. Kaya nga po, nararapat lamang na ipangaral natin ito ng may buong katapangan. Tama? Huwag po tayo mahiya sa bagay na ito. Once na tinanggap na natin ito, tayo ay nasa kapayapaan na. Kaya nga po, ito'y napakabuti para sa atin. Napakagandang mensahe at napakagandang reminder para sa atin. Maraming rason pa kung bakit kailangan natin ipangaral yung
ebanghelyo ng kapayapaan. Okay? Ngunit kung ipapangaral po natin yung peking ebanghelyo, magdadala lamang ito ng kalituhan sa ibang mga tao. Sa madaling salita, yung tunay na kapayapaan po ay nagmumula sa kaligtasan, kapatawaran ng mga kasalanan. Colossus chapter 1 verse 20 muli. Colossus chapter 1 verse 20. Babasahin ko na lamang para mabilis tayo. At sa pamamagitan niya, ipagkakasunduin ng Diyos sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay, sa lupa man o sa langit, na ginagawa ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus. So sila na walang tunay na kapayapaan, na hindi pa tunay na nagkaroon ng kaligtasan, kailangan po ninyo na tunay na ma-born again. Nang sa gayon, magkaroon kayo ng tunay na kapayapaan. Ang kapayapaan po ng mga Kristiyano ay talagang malinaw. Biyaya muna, pagkatapos kapayapaan. Unang Pedro chapter 1 verse 2. Unang Pedro chapter 1 verse 2. Unang Pedro chapter 1 verse 2. Okay. Babasahin ko na lamang. Pinili at itinalaga ng Diyos Ama at ginawang banal ng Espiritu upang sumunod kay Hesukristo at mawisikan ng kanyang dugo. Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. Sinabi rin sa ikalawang Juan chapter 1 verse 3, sumaatin nawa ang biyaya, kahabagan at kapayapaang mula sa Diyos Ama at kay Hesukristo. Biyaya, kapayapaan. Kaya kung walang biyaya, walang kapayapaan. Kaya nga po, sinasabi sa Bible, laging pinapauna yung biyaya. Kasunod, kapayapaan. Okay? So, yung biyaya talaga napakahalaga. Bago po natin sabihin, peace be with you, peace be with you, kailangan mo nang mapuno tayo ng biyaya. Maranasan yung biyaya. Sa kabilang banda, yung rason kung bakit hindi natin naiingatan yung kapayapaan sa ating puso ay dahil nakukulangan tayo ng biyaya sa ating mga puso. Kulang yung biyaya. At isa pa, dahil madali tayong makalimot. Tama? So, kapag tinanggap po natin yung kaligtasan na ito, meron na tayong kapayapaan. Pero may mga kaso talaga na sinusubukan nating ingatan yung kapayapaan na ito, pero yung kapayapaan hindi nananatili. Kaya sabi ng Diyos, kailangan natin itong ingatan nang sa gayon o kailangan natin maging lubos yung kapayapaan natin. Okay? So, wala na akong oras. Iba yung oras nandun sa akin. 10:58 pa lang sa akin. Anyways, tatapusin ko na, pero onti pa. Sa John chapter 15, verse 11. John chapter 15, verse 11. John chapter 15, verse 11. Basahin natin na sabay-sabay muli. 3, 2, 1. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo at ang inyong kagalakan ay malubos. Kailangan po natin basahin ito ng maigi. Yung kagalakan ng Diyos at yung ating kagalakan magkakonekta. Dito po, malinaw na makikita po natin o mahahanap natin yung tunay na kagalakan natin at yung tunay na kasiyahan ng ating buhay kapag daw yung kagalakan ng Diyos ay naging ating kagalakan. Okay? Maraming tao humahanap ng kagalakan sa ibang bagay, sa ibang lugar, sa ibang panahon. Problema yun ng tao. Pero sa atin, kapag yung kagalakan ng Diyos ay naging ating kagalakan, magiging lubos yung ating kagalakan. Okay? Malinaw? So yung diablo po,
busy siya. Masikap siya na gumagawa ng paraan para makalimutan po ninyo kung gaano kabuti yung Diyos sa inyo. Kaya naman, mas naaalala pa ninyo yung problema kaysa sa biyaya. Mas naaalala pa ng tao yung mga panalangin hindi nasasagot kaysa sa mga bagay na dumarating na hindi natin hinihiling. Kaya nga po, kung masisira po ng dyablo yung inyong mga pag-iisip, magagawa niyang makontrol yung inyong kapayapaan. Kaya, last na, may hindi lang ako nabanggit sa John chapter 14, as John chapter 17, John chapter 14 verse 2, yung Diyos may inihanda sa atin, yung langit. Kaya kung titignan po natin si Job, di ba isa siya sa nagdusa? Si Job, nawalan ng 10 anak. Pero nung namatay yung 10 anak niya sabay-sabay, payapa yung puso niya. Bakit? Kasi meron siyang kasiguraduhan na yung kanyang mga anak mapupunta sa langit. Sa kabilang banda, si Absalom na kanyang anak ni Haring David, sila'y nagkaroon ng digmaan. At sabi ni David sa kanyang mga pinunong hukbo, pakiusap, huwag ninyong patayin si Absalom. Buhay ninyo siyang dalhin sa akin. Maraming tao ang iniisip na kahit si Absalom gumawa ng karumal-dumal sa kanyang amang David, mahal na mahal niya pa rin ito. Pero sa katunayan po si Haring David, alam niya kasi Absalom hindi paligtas. Kaya, at hindi naniniwala sa Diyos niya. Kaya kung ano-ano yung ginagawa niya. Kaya alam niya, kapag namatay yung anak niyang si Absalom, mapupunta siya sa impyerno. Kaya nga sinabi ni Haring David sa kanila, pakiusap, dalhin mo siyang buhay sa akin. Pero narinig niya yung balita na si Absalom namatay, labis siyang nagdalamhati, nagluksa. Dahil alam niya na yung anak niya patungong impyerno. Tayo pong mga Kristiyano, patungo tayo sa mundo ng kapayapaan. Isaiah 57 verse 1 at 2. Isaiah 57 verse 1 at 2. Babasahin ko na lamang. Isaiah 57 verse 1 at 2. Ang matuwid ay namamatay at walang taong nagdaramdam. Ang mga taong tapat ay pumapanaw, samantalang walang nakakaunawa. Sapagkat ang matuwid na tao ay inilalayo sa kasamaan, siya ay pumapasok sa kapayapaan, sila'y nagpapahinga sa kanilang mga higaan, bawat isa'y lumalakad sa kanyang katwiran. Mayroong panahon ng kapayapaan. Bawat isa sa atin napaka-busy, abala. Bawat isa sa atin nagdurusa. Pero sa huli, papasok tayo sa kapayapaan. Isaiah 51 verse 11 at verse 11 lang, last verse na. Isaiah 51 verse 11. Isaías 51 verse 11 po. Basahin natin ng sabay-sabay. Pangwakas, 3-1. At ang mga tinubos ng Panginoon ay babalik at darating na may awitan sa Zion. At nasa kanilang mga ulo ang walang hanggang kagalakan, sila'y magtatamo ng kasayahan at kagalakan, at tatakas ang kalungkutan at pagbubuntong hininga. Ang mga tinubos ng Panginoon ay babalik at darating ng may awitan sa Zion. At nasa kanilang mga ulo ang walang hanggang kagalakan. Yung mga ligtas, sila'y magtatamo ng kasiyahan, kagalakan, tatakas sa kalungkutan at pagbubuntong hininga. Ito yung ating kagalakan na mahanap natin ng sama-sama sa Jesus. Ito yung ating kagalakan na mahanap natin sino ba si Jesus. Walang hanggang kagalakan at walang hanggang kasiyahan.
Mga kapatid, alalahanin po natin na yung tunay na kagalakan ay magmumula lamang sa ating Diyos. Ang kapayapaan po, hindi po ito yung kawalan ng problema, kundi nariyan ang presensya ni Jesus sa atin. Ramdam natin, nakasama natin si Jesus. Ito yung tunay na kapayapaan. Kaya nga po, walang tunay na kapayapaan sa sanlibutan. Huwag ninyong hanapin yung kapayapaan na ito doon sa labas. Layuan ninyo yung mga bagay na ito. At alalahanin natin na tayo walang hanggang secured na doon sa dugo ni Jesus na dumanak sa krus 2,000 taon na nakakalipas. At rito rin sa church, sa katawan ni Kristo, kasama itong mga kapatiran na ito. At higit sa lahat, ang langit ay yung lugar kung saan tayo mananatili magpakailanman. Doon tayo maninirahan magpakailanman. Kaya nga po mga kapatid, mula ngayon, hanggang sa huling hininga po ng buhay natin dito sa mundong ito, higit pa nating bigyang halaga yung pangangaral ng Ebanghelyo at yung pananatili sa church. Mali na po ba? Okay? So hanggang dito na lamang po, tayo yumukot manalangin. Banal at mahabagin namin Diyos Ama, maraming salamat po muli sa inyong biyaya at kaligtasan at kapayapaan na ipinagkaloob ninyo po sa amin. Maraming salamat rin po sa oras na ito na pinahintulutan ninyo po kami na makapag-aral ng inyong salita. Nawa, maging lubos nawa ang aming kapayapaan at tumatak nawa sa amin ang inyong pag-ibig at ang inyong kapayapaan na ibinibigay sa amin. Nawa, lumago ang aming pananampalataya na hindi namin makalimutan ang bagay na ito. Nawa, ingatan ninyo po kami sa mga oras na ito hanggang sa matapos ang buong fellowship na ito. Maraming salamat pong muli. Dalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.